Hindi mag-isa si Marcos sa pagnakaw ng pera at mga ari-ariang umabot sa $10 billion. Nilagay niya ang mga malalapit na kaibigan, kamag-anak at miyembro ng gabinete sa pagkontrol ng iba't ibang industriya at sektor. Tatlo ang namahala sa monopoly, kickback at komisyon sa importanteng industriya. Si Juan Ponce Enrile ang tagapagtupad ng martial law, ang may kapangyarihang magbigay ng lisensya sa logging companies. Siya rin ang nagmamayari o konektado sa hindi kukulangin sa siyam na logging companies. Pinamahalaan din niya ang isa sa pinakaimportanteng ani ng Pilipinas, ang niyog. Bilang chairman ng Philippine Coconut Authority, isang malaking imperyo sa industriya ng kopra ang kinontrol ni Enrile kasama ang isa pang crony ni Marcos, ang negosyanteng si Danding Cojuangco. Si Enrile at Danding ang namahala sa kontrobersyal na Coconut Levy Fund na nakalaan para sa mga magsasaka at sa pagpapaunlad ng industriya ng kopra. Pero iba ang nakinabang. Ginamit ito sa pagpondo ng mga proyekto ni Imelda ng mga kaibigan ni Marcos at sa kampanya para sa pagkapangulo noong 1983. Nanatili sa gobyerno si Enrile at kasalukuyang ika-6 na pinakamayamang senador. Ika-20 naman sa 2016 Forbes Philippines Richest si Danding Cojuangco. Isang negosyanteng malapit din kay Marcos ang nasa 2016 Forbes Philippines Richest si Lucio Tan, pang-4 na pinakamayaman sa bansa. Pinirmahan ni Marcos ang cigarette tax law na isinulat daw ng executives ng Fortune Tobacco ni Lucio Tan. Ang kanyang Allied Bank naman ang naging daan para mailabas sa Pilipinas ang mga nakaw na pera ng mga Marcos. Kaibigan o tauhan ng mga Marcos ang ilang shareholders nito. Pinahawakan din ni Marcos sa kanyang mga kaibigan ang infrastructure projects ng bansa at ilang negosyo. Hanggang ngayon, hindi malaman ang kabuuan ng nakaw ni Marcos at kanyang mga crony. Ang alam natin, $28 billion na utang ang iniwan ni Marcos sa kanyang pag-alis noong 1986. Kayo ang hihirap, kami ang yayaman.